I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Naku po, ito na naman po tayo mga beswa. Bongo. Di ba nakikita nyo si Bongo? Tahimik lang ano? Ngayon, at nag-viral itong insertion nung GAA 2025. Ito naman si Madam Cielo Magno. Di ba may kumbaga nagkaroon po siya ng post. Ito yung sinabi niya Sabi niya mga kababayan, 3 billion fund insertion para kay Bongo na booking sa documents. Agay, sabi ni Professor Cielo. Alam nyo mga kababayan, hindi lang po yan. Hindi lang po yan. Ito mas matindi. Pakinggan nyo po yung balita po ng bilyonaryo. Siyempre bago yan, ito. Basahin po natin ito Sabi dito, kasi sino ba ang nakinabang dyan? Based doon sa documents na nakikita ninyo, may 3 billion budget insertion dyan para kay Bongo. Sabi ni dating Department of Finance, DOF's Undersecretary Professor Cielo Magno. Di ba? Yan si Bongo. Di ba? Tahimik lang po yan. Kunwari tahimik, pero wag kayo, malalim ang sikreto niyan. Di ba? In-involve yan sa dating board member ng PCSO na si dating board member na si Bayorga. Di ba kumanta si si Garma? Sangkot yan si Bongo. Siyempre kanang kamay ni Digong yan Kaya well, ewan ko lang kung naisip yung naisip ko. But anyway, ito po ang mas masaklap. Ito, pakinggan nyo ito mga kababayan ikalat natin to. Ito na. 5 flood control projects sa Davao del Sur ang napunta sa Alfrego Builders and Supply ayon sa listahan mismo ni PBBM. Ang Alfrego, pagmamayari ng half-brother ni Senator Bongo. Base sa listahan ng sumbong sa Pangulo.ph, 2023 natapos ang 2 proyekto, 2024 naman ang 3 rito. In total, lagpas 326 million pesos ang halaga ng flood control projects na hinawakan ng kumpanya. Base sa pag-aaral ng Bilyonaryo News Channel, madalas bahain ang Kalinan tuwing masama ang panahon. Doon constructed ang majority ng nasabing projects ng Alfrego sa Davao del Sur. Una nang na-flag ang nasabing kumpanya noong 2018, kabilang ang CLTG Builders na pagmamayari naman daw ng ama ni Go. Yan ay dahil sa pag-corner umano ng billions worth of contracts sa Davao Region, kasamang DPWH for over a decade. Katunayan, nitong nakaraang taon lang, naging basihan niya ni former Senator Sonny Trillanes para magsampa ng plunder and graft complaints laban kina Go at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tinira ni Trillanes ang higit 6.6 billion worth of government contracts ng mga kumpanyang pagmamayari ng mga Go. Noong 2017, sa termino ni FPRRD, nakakuha umano ng higit kumulang 43.77 billion pesos sa infra funds ang Davao Region. That's double the amount of 2016's at karamihan sa projects kasama ang sa Alfrego at CLTG na delay o hindi naman daw natapos. Ayon pa kay Trillanes, dahil sa pag-award ng daang-daang public infra projects na ito sa mga kumpanyang nabanggit, tila nagpayaman ang next of kin ni Go. Sinusubukan pa ng Bilyonaryo News Channel kumuha ng pahayag mula sa kampo ni Go, pero wala pa itong sagot sa ngayon. Una na rin tinanggi ng senador noong 2018 na hindi raw lumalapit ang mga kamag-anak niya sa kanya para maglakad ng anumang proyekto o kontrata sa gobyerno. Narinig nyo yun mga kababayan? Alfrego Builders and Supply. Tama din yung isiniwalat isiniwalat ni dating Senator Trillanes, dagdag points doon sa mga expose niya, sabi sa inyo walang usok na hindi uusok.
ngayon at lumalabas talaga ang mga baho ng isa-isa. Ay, nako. Aba, kudos din naman kay Trillanes, mga kababayan, ha. Talaga naman makikita nyo, ha. At malaki din na itulong ito si Trillanes sa pagsisiwalat ng mga baho ng mga salot sa lipunan. Ayan, talagang kumikita din ang kanyang kumpanya ng kanyang half-brother, ang kanyang ama. Di kayo naloka. Tahimik lang ito sigaw, mga kababayan, pero wag kayo, ha? Ano ngayon? Kaya kumbaga spread natin ito para malaman ng lahat, di ba? Ito po ay hindi paninira, ha? Ito ay pawang katotohanan lamang. Tapos, kung mag-react ito si dating Congressman Alvarez na sinasabi, bumabaha dyan sa bandang Davao, walang tulong ang national government. What the heck? Yan naman pala Ang tanong, nasaan po yun? Yung 51 billion ni Pulong. Bakit nababahaan ng Davao? Ano nangyari dyan? So, tama din ang sinabi ng Pangulong Marcos Jr. Yung mga kontratista, mahilig sa kickback. Grabe, ang laki pala ng kita na nila sa gobyerno. Sabi ko nga, di ba? Halimbawa, ang halaga ng isang proyekto, 10 billion. Tapos titipirin, substandard yung mga ginagamit na materials, umabot lang ng 5 billion. Di may kickback na 5 billion din. O kanino napunta? Siyempre, hati sila ni kontratista at saka yung politician. Di kayo naloka. Ganun lang yun wala tayo, hindi tayo expert, pero nakikinig tayo, mga kababayan. So, pag tahimik ka, nasa loob ang kulo, Pero dalawang klase ang tahimik. Si Pangulong Marcos Jr., hindi kumikibo yan. Pero kung gumalaw, delikado, mapanganib, pawang katotohanan lamang. Kasi, dumidepende po siya kung ano ang nakasaad sa batas. Yung isang tahimik naman, tahimik pero nasa loob ang kulo pero magnanakaw. Diba? Ganun kasimple lang yun. So yun, mga kababayan, ito ay courtesy ng Bilyonaryo News Channel. Dito sa channel ko, mga kababayan, lahat dito isiwalat natin pawang katotohanan lamang with real source. Ganun lang yun So, shout out sa mga Marcos Loyalist, supporters, Filipino and OFW. See you again on my next upload. Bye 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 and babos. God bless Philippines.